Samantala, hektaryang taniman naman ang nalubog sa baha sa Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Helen. Halos kalahating bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura doon. Mula sa Tuguegarao, nakatutok live si Teresa Andrada. Teresa? Mel, banayad ang ihip ng hangin at wala na tayong nararanasang pagbuhos ng ulan ngayong gabi dito sa Tuguegarao City. At kung kahapon nga ay buong magdamag hanggang umaga kanina, bumuhos ang ulan, buong maghapon naman ngayong araw ay banayad na, no? At maaliwalas na panahon na ang naranasan ng maraming residente dito sa Tuguegarao. Dakong alas 12 ng hating gabi naramdaman ang hagupit ng bagyong Helen sa Tuguegarao City, Cagayan na nasa ilalim noon ng Storm Signal number 2. Hanggang kaninang umaga, nakaramdam ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang Tuguegarao maging sa Apari. Nagkaroon ng bahagyang pagbaha ang ilang bahagi ng kalsada sa Solana, Cagayan bunsod ng matinding pag-ulan. Bandang alas 9:30 ng umaga, bumuti na ang panahon sa Tuguegarao. Sumisilip paminsan-minsan ng araw. Gayunman, nananatiling nasa Alert Level 2 ang status ng monitoring ng sitwasyon ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, lalo't nasa Philippine Area of Responsibility pa ang bagyo. Medyo maliwanag na nga dito sa Tuguegarao and wala nang masyadong light na itong rains natin and malaki na yung intervals bago tayo mag-experience ng rain. So, medyo hindi kami masyadong kabado na. Maswerte namang hindi umapaw ang Cagayan River. Malaki naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan dahil walang nasirang infrastruktura at wala rin naiulat ng mga naapektuhang individual o pamilya. Pero kung meron man daw sakit na ulo na iniwan ng bagyong Helen, ito ay sa sektor ng agrikultura. Nalubog ang mga pananim na mais at palay. Sa initial damage assessment report ng Office of the Provincial Agriculturist, nasa halos 500 milyong piso ang kabuuang pinsala sa mga pananim sa buong Cagayan. Malaking bulto ng pinsala ay sa mga palayan. Mahigit 14,000 metric tons ng palay ang nalubog o katumbas ay mahigit 200 milyong piso. Napinsala rin ang mga mais. Nasa mahigit 23,000 metric tons ang naapektuhan o halos 260 milyong piso. Mga about 15%. Tinitignan lang ko kasi natin in terms of loss dito is yung mga reproductive stage na. Talagang walang-wala na. Hindi pa pinapayagan ng mga Mel, ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, handa naman daw silang magbigay ng tulong dun sa mga naapektuhang magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng binhi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada.